Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Morning. Akala ko dumating na yung tag-init pero bumalik uli yung malamig na klima sa umaga at sa gabi. So, thank God dahil nakakapag-ready pa tayo before yung summer time talaga. So, nagpapatuloy po tayo sa ating series on Jesus, our kinsman redeemer. Ngayong umaga naman po, ang ating sermon ay pinamagatang Grace Within Reach. So, hilingin ko po ang bawat isa na buksan ang ating mga Biblia sa Leviticus 19, 9-10. So, narito po ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge, neither shall you gather the gleanings after your harvest. And you shall not strip your vineyard bare, neither shall you gather the fallen grapes of your vineyard. You shall leave them for the poor and for the sojourner. I am the Lord your God. Let us pray. Aming Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa umagang ito, sa iyong kabanalan, Panginoon. Pinapasok niyo kami sa iyong presensya upang ikaw ay aming masamba ngayong umagang ito at makapakinig ng iyong mensahe na naniniwala po kami na kinakailangan namin sa aming patuloy na pagsunod sa Panginoong Jesus. Nawa ngayong umagang ito ay patuloy pang lumalim ang aming pagkakakilala sa aming Panginoong Jesus at lumalim ang aming appreciation and adoration sa Kanya bilang our kinsman redeemer. Ito po ang aming hiling sa ngalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Naitanong niyo na po ba ito sa inyong sarili? How amazing is the grace of God. Gaano nga ba kahanga-hanga ang biyaya ng Diyos? We believe that the grace of God is amazing, di ba? Ilang mga version ng song na po ang na-create with this truth that God is amazing and His grace is amazing. Ngunit ang mahalagang tanong na may kaugnayan sa katotohanan ng iyon ay, how amazing it is. Di po ba? It is a good thing to know that God's grace is amazing. But it is even better kung alam o nauunawaan natin kung gaano talaga kahanga-hanga ang biyaya ng Panginoon. So ito po ang magiging direksyon ng mensahe para sa atin sa umagang ito. Ang ating panalangin, ang ating dalangin ay nawa after this message ay lalalim pa yung ating adoration at appreciation sa ating Panginoon na ating manunubos. So yung mga talatang ating nabasa po kanina lang ay ang tinatawag na law of gleaning o yung kautusan sa pag-aani. Ang kautusan ito po ay naglalaman ng mga tagubilin ni Yahweh sa mga nagmamay-ari ng lupain at taniman kung paano nila aanihin ang kanilang mga pananim. So bilang mga people of God, ang mga Israel, binigyan sila ng kautusan ni Yahweh. Ayon kay Yahweh, kapag mag-aani sila, hindi nila dapat aanihin ang kanilang ani hanggang sa pinakagilid ng bukid o yung simutin ang lahat ng kanilang pananim o yung bunga ng kanilang itinanim. Iwan na lamang nila ang ilan bilang tira para sa mga mahihirap na naghihikahos sa buhay at maging sa mga manlalakbay na walang kasiguraduhan para sa kanilang pagkain. At kung sakali mang may mahulog sa paglipat o pagdadala ng ani doon sa imbakan nila, huwag na rin nilang pupulutin ang mga iyon upang may matipon pa rin ang mga naghahanap ng makakain. Kaya po mga kapatid, sa kautusan ng Diyos na ito, na kanyang tinapos, take note po natin yung huling statement niya, I am the Lord your God, introducing or telling them, I give this command and I am the Lord your God. You can know me through this command. So with this
commandment na natunghayan natin, hindi na po kinakailangan ng malalim na pagmumuni-muni upang makita natin na ang kautosang ito ay nagpapahayag ng isang mahalagang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay God is full of grace. Siguro ay narinig nyo na po ang sinasabi ng ilan na ang Old Testament is all about law. At ang New Testament naman ay all about grace. Pero mga kapatid, that is a misunderstanding and misrepresentation of who God really is. Because even from the very beginning, God has always been full of grace. Ang sabi nga sa Biblia, God is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago sa kanyang pagtrato sa tao mula nang nikhain niya ang sanlibutan. And that is why, mga kapatid, the grace of God truly is amazing. Dahil sa simula pa lamang ng paglikha, nandoon na ang biyaya ng Panginoon. Hindi niya wini-withheld iyon. At work na. Present na ang grace ng God. At kahit nga rin sa simula ng pagkakasala at pagre-rebelde ng tao sa Diyos, ipinaranas na agad ng Panginoon ang kanyang amazing grace sa sangkatauhan. And even sa pagbibigay niya ng mga kautusan, makikita pa rin natin ang katangian ng Panginoon bilang mahabagin at mapagpala, a God who is merciful and full of grace. So gaya nga po dito sa Leviticus 19:9-10 na ating nabasa, ibinigay ni Yahweh ang utos na ito upang ang mga mahihirap, mga balo, mga dayuhan, at ang mga naghihikaw sa buhay na wala na ng pagkakataon o nawala ng sources of income ay makapagtitipon ng kanilang makakain na may natitira pa ring dignidad sa kanilang pagkatao. Hindi pa mga kapatid sa social media, di ba? Minsan, nakakapanood tayo ng mga taong nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Di ba? One of the favorite content creators, yung pagtulong sa mga mahihirap. Pero minsan din, napapansin nyo ba mga kapatid, bago muna natutulungan ng isang mahirap, na i-broadcast muna kung gaano kasaklap at hamak ang buhay ng taong iyon, ikikwento, uukit-ukutin pa talaga kung gaano ka talaga kahabag-habag ang tao na iyon, na dahil sa isang sakong bigas na ibinigay sa kanya, ay nagkaroon ng pag-asa, liwanag at direksyon ang buhay niya. Lumilitaw mga kapatid na lugmok na muna sa kahihiyan ang isang taong mahirap bago siya natulungan. However, mga kapatid, in this text na ating natunghayan, it reveals something profound, a deeper meaning about God's amazing grace. Una, God gives struggling people a chance to recover. Kung sakali mang may isa sa kanila ang maghirap, may pagkakataon pa rin siyang makaahon mula sa kahirapan dahil nasa kautusan ng Diyos ang pagkalinga sa naghihikahos na kapwa. Nakalista yan sa responsibility nila to help poor people recover. Pangalawa, God also builds margin into blessing. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na ang pagpapala ay mapunta lamang sa iilang tao. Nagbigay ang Diyos ng margin by this kind of law na maging ang mga nangangailangan ay maaaring makaabot din sa pagpapala ng Panginoon. At pangatlo, He doesn't let abundance become selfishness. Tinuruan ng Panginoon ang mga umuunlad, ang mga pinagpapala niya na manatiling bukas palad at matulungin sa kanilang kapwa. Because of this mindset na create ng God sa kanila, because of this law, hindi ang sarili lamang na pag-unlad ang iniisip o naiisip at kinoconsider ng isang yumayaman o umuunlad na tao. Hindi nga po ba't our God is full of grace and is truly
Amazing sa mga nakita natin na kaakibat ng kautusan nito, di ba mga kapatid? Now, hindi lamang po full of grace ang ating Diyos. His grace is constantly available too. It is truly amazing because the grace of God is always available anytime and anywhere. So, isipin po natin, when God made helping the poor a law, ginawa niya itong laging available sa mga tao. Kasi, di ba, ang isang Israel, talagang they must obey the law of God. So, lagi iyan, isa-isa yan, dapat alam nila kung ano ang kautusan. At since napabilang itong kautusan na ito, itong law na ito, sa dapat susundin ng Israel, God had made this law available sa lahat ng mga tao. At kahit nga po sa atin, hindi po ba, na hindi nasakop ng Mosaic Law, lahat ng mga kautusan po na ibinigay through Moses, ang tawag po natin doon Mosaic Law, at yon ay para talaga intended sa mga Israelites. No? However, may mga principle po doon na pwede pa rin nating magagamit hanggang ngayon. Ang prinsipyo po nito ay maaari pa rin nating magamit sa kung paano natin aalagaan ang mga nangangailangan. Hindi nga po ba dahil sa kautosang ito, ang isang dayuhan na si Ruth ay nakatagpo ng pag-asa sa bukirin ni Boaz? Di ba alam po natin, no, last Sunday, binigyan tayo ng overview ni Pastor Mel sa kung paano nagkatagpo at yung love story ni Ruth at Boaz. So, makita po natin yung sinasabi natin na ang dayuhan na si Ruth ay nakatagpo ng pag-asa sa bukirin ni Boaz. So, allow me to give you another review ng nangyari. So, ang nangyari po, no, just to, para we are sa same page. So, again, ang nangyari po ay si Elimelech at ang asawa niya ni Naomi, kabilang sila sa tribe of Judah, nagkaroon sa time na yon sa Bethlehem, kung saan sila nakatira, ng matinding taggutom. So nag-decide sila, alis muna kami dito. At napunta sila sa Moab, sa lugar sa Moab. So doon sila nanirahan, so meron silang 2 anak, at nakapag-asawa yung 2 anak nila na yon. Pero dahil sila ay nasa Moab, Moabites, no, hindi Israelites ang napangasawa nila. Moabites ang napangasawa nila. Isa ay si Oprah at isa ay si Ruth. However, dumating ang panahon na namatay si Elimelech. So according sa law ng God na present naman sa atin ni Pastor Dante nung unang Sunday, dapat yung succeeding na inline yung susunod doon kay Elimelech to take care of the lineage ni Elimelech. So yung panganay sana, namatay yung panganay. Next is yung bunso, na I think asawa siya ni Ruth. Namatay din yun. So sino na? Wala na. Wala nang papalit. So ang nangyari, naulilang lubos na si Naomi at si Ruth. Umaasa sila na somebody would redeem them. Tutubusin sila sa sitwasyon nila na yon at sasagipin yung lineage ni Elimelech. Now, dumating yung time na nakabalitaan ni Naomi, yung mother-in-law ni Ruth, na okay na yung sitwasyon sa Israel. So sabi niya, balik tayo doon. Pero with this situation na tayo ay pulubi na at nasa sitwasyon na hamak na hamak. So ito po yung nangyari, sumunod na nangyari sa Ruth chapter 2 verses 1 to 9. Mas maganda po mabasa natin ito. So ang sabi po dito, now, Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and glean among the ears of grain after him, in whose sight I shall find favor. And she said to her, go, my daughter.
So she set out and went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the clan of Elimelech. In verse 4, and behold, Boaz came from Bethlehem, and he said to the reapers, "The Lord be with you." And they answered, "The Lord bless you." Then Boaz said to his young man who was in charge of the reapers, "Whose young woman is this?" And the servant who was in charge of the reapers answered, "She is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab." She said, "Please let me glean and gather among the sheaves after the reapers." So she came, and she has continued from early morning until now, except for a short rest. Then Boaz said to Ruth, "Now listen, my daughter. Do not go to glean in another field or leave this one, but keep close to my young women. Let your eyes be on the field that they are reaping, and go after them. Have I not charged the young men not to touch you? And when you are thirsty, it's okay, go to the vessels and drink what the young men have drawn." So nakita pa natin sa text na ito, na ikwento ang unang pagkikita ni Ruth at Boaz. Sa isang banda, maaari nating sabihin na kung hindi dahil sa kautusan sa Leviticus 19:9-10 na ibinigay ng Diyos sa Israel, maaaring hindi rin naganap ang unang pagtatagpong ito. Hindi po ba? Because of the law of gleaning, nakaisip si Ruth ng paraan kung paano pa rin sila mabubuhay ng kanyang biyanan. Mayroon akong alam dyan na anihan na, paano po ba ako, inay, na pupunta doon at ani doon? So, ano po yung naisip ni Ruth? Ano yung kanyang naisip na gagawin? So, balikan natin yung sinasabi sa verses 2 and 3. I will be reading it from Magandang Balita Biblia. Ang sabi dito, isang araw sinabi ni Ruth kay Naomi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas." So nakita natin yung kanina, part of the law yon. "Doon ako sa likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Naomi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. So ito po, mga kapatid, ang epekto ng kautusan ng Diyos sa pag-aani. Minsan di ba ang tinitignan natin, ano ba yan? Ang daming kautusan na ibinibigay ng God. Napakahigpit naman ng Diyos with all these commandments. Nasasakal na ako with all these commandments na do this, don't do that. Pero hindi po natin minsan napapansin na nakapaloob sa mga kautusan na yon ang karakter kung sino ba ang Diyos. And because of this command nga, nagkaroon ng pagkakataon ang magbiyanan na naulila at naghihikaw sa buhay na magkaroon pa rin ng paraan upang makakain, at least man lang once or twice a day. And what is amazing in this story, mga kapatid, is that God is already at work in this circumstance. So maingat po natin na pagbabasa at pagmumuni-muni ng kwentong ito, makikita natin sa kwento na despite their predicament, sa kanilang matinding problema, God would let Ruth and her mother-in-law see and experience His amazing grace that is always available. Basahin pa natin kung paano nangyari iyon sa pagpapatuloy natin sa binasa nating verse kanina, sa verse 3b and then sa verse 4 naman. Ito po yung sabi, "Nagkataon na ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech." Nag-describe na dito yung author. "Isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan." So, parang kinukuha ng author dito yung atensyon, yung thinking ng mga nagbabasa. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem at sinabi sa mga gumagapas, "Sumainyo si Yahweh." So I believe ito yung way ng author to describe yung character ni Boaz, kung anong uri ng tao siya. Di ba sumagot pa nga yung mga tao,
The Lord be with you. So kung hindi mabuting tao ito, sabi niya, bless ka dyan, ang lupit-lupit mo nga. Pero the Lord bless you din ang sagot nila. Hindi ba mga kapatid? Madalas kapag may nakakakwentuhan tayong mag-asawa, halimbawa sa wedding anniversary nila, ang isa sa madalas tinatanong natin sa kanila ay, paano ba kayo nagkakilala? Di ba? Natanong natin yan. Parang ang sarap pakinggan, di ba? Paano ba kayo nagkakilala? At kadalasan, ang sagot po nila ay ganito, nagkataon lang kasi na nagkabungguan kami. Nahulog ang dala kong panyo, pinulot naman niya, nagkatinginan kami eyes to eyes. At sa pagkakataong yon, hindi lang panyo ang nahulog, pati na rin ang loob ko sa kanya. Sweet. Mga kapatid, sa ating pananaw bilang tao, iniisip natin na may mga pangyayari sa buhay na nagkataon lang. Pero kung susuriin natin ng mas malalim, matutuklasan natin na ang Diyos pala ang kumikilos upang mangyari yon. Sometimes we are unaware na akala natin na tsambahan lang. Pero pagkilos pala ng Panginoon ang nagpangyari sa bagay na yon. And we call it God's providence. Ano nga ba ang God's providence? God's providence is a doctrinal truth that teaches that God actively sustains, governs, and guides all creation with wisdom and love to fulfill His divine purposes. With wisdom and love. We thought that natsambahan lang yon, pero kahit yung parang masalimuot na pangyayari, bago nangyari yung tsamba na yon, kumilos pala doon. Parang may usok. Ang Panginoon, para mangyari iyon, to fulfill His divine purposes. Ipinapakita po ng katotohanan na ito, na ang Diyos ay in control of history, nature, and individual lives na nagsisigurado na ang lahat ng events, even failures or difficult ones, ay nakapag-contribute sa greater and ultimate good na plano ng Diyos. Ano po ang naranasan nyo ngayon? O ano yung naranasan nyo in the past? Hindi po iyan dahil sa naging pabaya tayo. Hindi po iyan dahil sa naging bad yung surroundings natin. Tingnan po natin kung paano kumikilos ang God's providence dyan. That even yung mga failures or difficulties na dumating sa ating buhay, makapag-contribute po yan sa greater and ultimate good plan and will ng ating Panginoon. Ang isang halimbawa na mababasa natin, ang katotohanan ito ay sa Romans 8:28. Ang sabi po dito in NIV, and we believe that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano po ang sabi dyan? And we know that in some things, we know that in good and successful things, yun po ba ang sabi dito? Hindi po. Ang sabi dyan, in all things, failures, difficulties, heartaches, and whatsoever, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Huwag po tayo kagad mag-conclude sa isang sitwasyon natin ngayon na para bang wala na akong pag-asa. Baka kumikilos ang Panginoon sa buhay mo to develop something out from you, or to correct something from you, or to help you go deeper in faith pa. Kung tayo po ay takot sa isang bagay, baka sina-challenge tayo ng Panginoon to develop courage. Kaya ini-expose tayo sa maraming bagay na nakakatakot upang tayo ay pumunta sa sitwasyon na encourage naman natin ang ating sarili. Patatagin naman natin ang ating sitwasyon. Na kung ano-ano mang dumarating sa atin, nagiging busy ako sa trabaho, nagiging problemado ang pamilya ko, hindi po tayo nagpapatianod lang doon at
nagpapahulog na lang sa dahil ang busy ko, wala na ako magagawa sa Christian life ko. Kung hindi, baka yung sitwasyon na yon ang ginagamit ng Panginoon to work something good for you who love Him. Since you love Him, you will not let those things let you fall down or destroy your faith, because you have been called according to His purpose. At iyon po ang kamangha-mangha tungkol sa Diyos at sa Kanyang grace. Amen? Ang providential plan ng Diyos, mga kapatid, ang nagsisigurado sa atin na ang Kanyang biyaya at pagpapala ay laging available sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Don't let Satan tell you na pinabayaan ka na ng Panginoon because of something, probably consequence man yan. Don't let God, or don't let Satan tell you na parusa iyan ng Diyos sa iyo. It might be a correction, but it is a loving correction para sa atin. Now, going back sa kwento ni Ruth, nabasa natin na sa dami ng sakahan na maaari niyang mapuntahan, nagkataon na napunta siya sa bukid ni Boaz at hindi sa mga mapagsamantalang may-ari ng lupa. And it so happened na kamag-anak pa siya ni Elimelech. At hindi lang basta kamag-anak, isang napakayaman at maunlad na kamag-anak. Ibig sabihin, mayroon siyang capability and capacity at pwedeng-pwede na maging kanilang kinsman redeemer. Wow! Ang sasabihin ng iba, oh, what a strike of consecutive luck. Ang swerte-swerte naman nila. Pero ang sasabihin naman natin, mga kapatid, tayong mga nananampalataya sa Diyos, this is amazing grace. Grace that is always available. And that leads us sa isa pang amazing sa grace ng God, which is God makes His grace within reach. God makes His grace within reach. Hindi pa kayo nagtataka, mga kapatid, kung ano ang kinalaman ng kwento ni Ruth at Boaz sa theme natin na tungkol sa pagiging redeemer ni Christ? We are talking about Jesus Christ, our kinsman redeemer. But we are also talking about Boaz and the love story of Ruth and him. Ano ang connection ng pangyayari sa buhay ni Ruth sa pagiging redeemer ni Christ? So let's try to see that connection. So nabanggit na natin kanina, pero si Boaz po, kasi ang tumayong kinsman redeemer ni na Ruth at Naomi. Siya ang nag-redeem sa lineage ni Elimelech. Ginawa ito ni Boaz upang hindi mabura at tuluyang maglaho ang angkan ni Elimelech sa listahan ng mga kabilang sa tribe of Judah. Dahil nga wala nang sasalo kay Naomi at kay Ruth, so parang putol na, wala nang dugtong na pwedeng sasalo sa lineage niya. Kailangan nila ng kinsman redeemer. So, yun nga ang sana ay si Boaz. Bagamat ang ginawang redemption ni Boaz, at tinupad po iyon ni Boaz. However, bagamat ang ginawang redemption ni Boaz ay bilang pagsunod sa kautusan, may mas malalim pa po itong kahulugan. Dahil as we go deeper sa kwento ni na Ruth at Boaz, makikita na natin na nag-go beyond si Boaz sa kanyang legal responsibility bilang kinsman redeemer. That's according to the law. Pero nag-go beyond pa doon si Boaz at gumawa siya ng mga actions na unusual at special. Now, allow me to expound kung ano po yung aking tinutukoy na unusual and special acts of grace ni Boaz para kay Ruth. Well, bear with me dahil medyo mahaba-haba po ito. We have still time pa naman. So, matapos ang unang pagtatagpo ni na Ruth at Boaz at maiulat iyon kay Naomi, gumawa ng plano si Naomi kung paano maipapahayag ni Ruth kay Boaz ang kanyang pangangailangan sa kanya bilang kinsman redeemer. So sinunod naman iyon ni Ruth at naiparating kay Boaz ang mensahe. So mababasa po natin ito sa Ruth
chapter 3, verses 1 to 11. So you may open your Bible doon. And take note, yung nangyayari dito is about, tawag dito, cultural and ritual na pamamaraan ng Israelites to let them know they need, yung pangailangan nila for a kinsman redeemer. So basahin po natin iyon. So sabi po dito, isang araw ay kinausap si Ruth ni Naomi. Sabi niya, anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz, mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiik siya ng sibada mamayang gabi, kaya't maligo ka, magpabango ka at magbihis ng pinakamainam mong damit. Pagkatapos, magtungo ka sa giikan, ngunit huwag mong ipamalay na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Probably, bakit in-instruct siya nito ni Naomi? Dahil si Ruth nga ay isang Moabite, di ba? Foreigner. So, probably hindi alam ni Ruth ito. So, tumingin si Ruth, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Nagpunta na nga si Ruth sa giikan parang naamoy akong siga dito sa amin. So nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Matapos kumain at uminom ay naging masaya si Boaz. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng sibada. Marahang lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Maghahating gabi na'y nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po ang inyong alipin, tugon ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya marapat na ako'y kalingain ninyo at pakasalan ayon sa inyong kaugalian. Pagpalain ka ni Yahweh, ani Boaz. Higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. So nakarating kay Boaz yung ginawa ni Ruth na nag-cling siya sa kanyang biyanan, kahit no hope na siya na ma-redeem. So, hindi ka humabol sa isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan ang iyong katapatan, gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Wow! So, yun nga po, matapos maiparating kay Boaz ang mensahe in a cultural and a ritual way, positibo namang tumugon si Boaz at ipinahayag ang kanyang willingness na maging kinsman redeemer ni Ruth. Kaso, may problema. Ano yung problema na yon? Basahin natin ang sinasabi sa sumunod na verse, sa verse 12. Ito po yung karugtong na tugon ni Boaz kay Ruth. Sabi po dyan, totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak, my daughter, anak ko, at may tungkulin sa iyo. Ngunit, may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Nakaranas na ba kayo ng isang pangyayari sa inyong buhay na pinaniniwalaan ninyong answered prayer ito ng Panginoon at blessing sa akin ng Panginoon? Pero along the way, ay nagkaroon ng matinding problema na nag-disrupt o humadlang sa blessing na yon o sa full na pag-experience ng blessing na yon. Halimbawa, kung kailan pa naman malapit nang matapos ang aming ipinapagawang bahay, saka pa nalugi ang aming business.
O kaya, kung kailan naman nagre-review ako para sa board exam, saka pa ako nagkasakit. O kaya, kung kailan malapit na akong ma-promote sa trabaho, doon pa ang nagkaroon ng gyera at economic crisis. Kung kailan ako nakabili ng kotse, doon naman nagmahal ang gasolina. Naglalakad na lang uli ako ngayon. At marami pang ibang pangyayari na mistulang hadlang sa maganda sanang mangyayari sa ating buhay. Parang ganoon mga kapatid ang nangyari kay Ruth sa sitwasyon na ito. Narito at hopeful si Ruth. At nakatagpo na sana siya ng mabuting tao at may takot pa sa Diyos na kamag-anak ng kanyang father-in-law at posibleng maging kinsman redeemer niya. Pero mayroon pa palang isang mas may karapatan na maging kinsman redeemer niya. Who knows kung ang taong iyon ba ay isang righteous man o isang abusive person. Pero, bagamat ganon ang naging sitwasyon ni Ruth, hindi siya kaagad sinukuan at pinabayaan ni Boaz. Nakaisip pa nga ito ng magandang plano. Ganito po yung plano ni Boaz. You can also read it sa susunod na verses. Ganito yung plano niya. Kinaumagahan din, the next day, ay aalamin niya kung willing ang taong iyon na maging kinsman redeemer. Kasi merong paraan pa rin yun. Kung willing iyon, tao na iyon na maging redeemer ng lupain ni Naomi, yung mother-in-law niya, wala siyang magagawa kasi yun talaga ang nasa law. Siya ang magre-redeem sa kanya. Pero, kung hindi siya willing, siya na ang magbo-volunteer na tutupad ng tungkuling iyon. So the next day, kinausap ni Boaz ang closest relative ni Elimelech at tinanong kung willing siyang maging kinsman redeemer ni Ruth. Nung una, gusto pa rin niya. Naku, kung nagbabasa tayo, wala na talagang pag-asa. Kasi, okay, I'm willing to buy the land of Naomi, sabi nun. Pero sabi naman ni Boaz, pero, kumbaga makita pa rin natin dito yung kindness of the heart ni Boaz. Kasama sa i-redeem mo yung daughter-in-law niya. Na pag diniredeem mo yung land ni Naomi, kasama doon sa package. No, sabihin natin package. Kasama doon sa i-redeem mo, yung daughter-in-law, pakakasalan mo siya, kalingain, mamahalin. Ayaw na nung lalaki. So, nung tumanggi ito, inasikaso kaagad ni Boaz ang mga legal na proseso upang mailipat sa kanya ang karapatan na maging kinsman redeemer ni Ruth. Nag-provide pa rin naman ng way ang Panginoon kung paano yung mga unwilling to do the kinsman redeemer ay maipasa sa willing naman. Kumbaga, ang gusto ng God is, when you do this, you must be 100% willing. So mababasa po natin ito sa chapter 4. I suggest you read it because you will really appreciate this story of Ruth and Boaz. At pati na rin yung story ng pag-redeem ni Boaz kay Ruth. But just to save time, hindi natin babasahin iyon. Pero yun nga po, balikan po natin ito at basahin dahil dito makikita ang kumpletong detalye ng pagpapamalas ni Boaz ng kanyang extended grace para kay Ruth. Kasi actually, di po ba mga kapatid, kung iisipin, hindi naman na talaga kailangang gawin pa ni Boaz iyon. Maaari naman niyang pabayaan na lang si Ruth sa taong iyon dahil iyon naman ang may mas legal na karapatan na mag-redeem. Maaari pa nga niya sabihin na, I'm sorry Ruth, this is beyond my responsibility. Ang lalaking iyon na ang bahala sa iyo. Okay, but I will pray for you. Ngunit pinagsumikapan ni Boaz na mag-go beyond what was necessary dahil sa great mercy and grace na sa puso niya na nagpapakita na truly siya ay itinake ng God to be like that. Now, sa palagay ninyo mga kapatid, mayroon pa ba kayong kilalang someone who is merciful and full of grace na gaya ni Boaz o di hamak na higit pa nga sa kanya? Amen. Yes, there is.
there is someone whom we know that is merciful and full of grace, whose loving kindness is much better than of Boaz. Ang katangian ni Boaz na nakapagpamalas ng extended and outreaching grace kay Ruth ay sumasalamin o tumutukoy, nagga-guide sa mas malalim pa na katotohanan. Ang tungkol sa mga kahanga-hangang katangian ni Jesus bilang our ultimate Redeemer, ang dakilang manunubos natin. Indeed, para kay Ruth, Boaz is her found hope. Para kay Ruth, Boaz is her kinsman redeemer, a redeemer who is willing to go the extra mile to save her. Alang-alang nga kay Ruth, in-accomplish ni Boaz ang lahat ng necessary legal actions upang malilipat sa kanya ang buong karapatang tubusin si Ruth kahit no matter what, how stressful ang kanyang gagawin, because those actions were motivated by his compassion and love for her. Sa madaling salita, ginawa ni Boaz na abot kamay ang biyaya para kay Ruth, a grace that is within reach. Ngunit, brethren, hindi ba't sinasalamin nito ang amazing grace ng Diyos na lubos na naipakita sa atin sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesus? Sinasabi nga sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo ay lugmok at baon sa pagkakautang dahil sa ating napakaraming kasalanan, God has taken the necessary actions to pay for the wages of our sins by sending His only begotten Son, Jesus Christ, to die and be the payment of that wage. Ang sabi pa nga sa 1 Peter 1:18-19, you know that in the past, the way you were living was useless. It was a way of life you learned from those who lived before you. But you were saved from that way of living. You were bought, but not with things that ruin like gold or silver. You were bought, redeemed with the precious blood of Christ's death. He was a pure and perfect sacrifice. Lamb. Mariremind tayo sa isang pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesus na mayroong dinala sa kanya na nahuli na nakikiapid. And all those elders, full of knowledge of the Mosaic law, told him, what shall we do with this woman na nagkasala? Because according to the law of Moses, dapat siyang batuhin para mamatay. What did Jesus say? Okay, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato at walang nakagawa sa kanila. And then, this is amazing with how the Lord Jesus Christ redeemed us. Kinausap niya yung babae, wala bang nanakit sa iyo? Opo, wala po. Okay, hindi rin kita husgahan, pero huwag ka nang magkakasala muli. We ask prayer sa ating Panginoon and we tell to Him, Lord God, I am worthy because of my sins. Please forgive me. God will tell us, Jesus will tell us, yes, I forgive you. But do not continue sinning. That is how Jesus Christ redeems us. Ganun tayo nire-redeem niya. Inaalis tayo sa something that will destroy us. Hindi natin pa ulit-ulit gagawin yon. Kung hindi patuloy niya sa ating ipaparamdam ang kanyang pagmamahal upang wala nang iba pa tayong maiisip at wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng Panginoong Jesus. That is why living the love of Christ is
foolishness. Ang sabi pa nga po, sa gaya po ng naranasan ni Ruth kay Boaz, para po sa mga mananampalataya, sa ating mga mananampalataya ni Kristo, Jesus is our living hope. Siya ang ating pag-asa na handang gumawa ng higit pa, kahit ang pag-alay niya ng kanyang sariling buhay sa krus para tayo ay tubusin. Alang-alang sa ating kaligtasan, binayaran ni Jesus ang buong halaga ng ating pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang lahat ng iyon ay ginawa niya dahil sa dakilang habag, pag-ibig at biyaya ng Diyos para sa mundong naliligaw. Kaya po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tandaan natin, Jesus has made the grace of God within reach. Ang Panginoong Jesus po mismo, ang biyaya ng Diyos. Sa Panginoong Jesus mismo, ang biyaya ng Diyos ay hindi mahirap maabot at maranasan. Ito ay abot kamay lamang kay Jesus, revealing the glory of God by making redemption sure and secure for those who believe. It is Jesus who makes the grace of God within reach. Abutin lang natin siya and you can have the grace of God. Kaya po, hindi pa ba sapat ang mga ito, mga kapatid, upang masabi natin na puno ng paghanga na truly the grace of God is amazing. Purihin natin ang ating Panginoon. To Christ be the glory. God bless po sa ating lahat.